Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff. O, ayan, madaldal ata ito no? Tumatawa na ako po si Dr. Jeff. O, nandito po tayo sa clinic natin at ituloy po natin yung ating live consultation. Okay, nagpaalam na po sa kaniyang tatay kung papayag siya na isama po siya sa video recording. Pumayag naman kayo, di ba? Ayan, narinig din niya na kayo ang witness, ha? So anyway, ilang taon na po siya? 7, no? Grade 2, right? Sige. So anong problema po ninyo? Paano daw Sunday, kapon. Pinainom ko siya ng mebendazole. Sandali lang po, kapon. Mebendazole, okay, para pampurga. So ano nangyari? Then pagka gabinan po is nagkuhan siya naglagnat. Ay, hindi naman dahil sa mebendazole yan. Siguro. Nagkataon lang siguro. Kagabi, anong oras naglagnat kagabi? Fever. I think, nung Saturday pala nag-start ng gabi. Saturday evening. Saturday. So, Saturday. Kahapon, kumusta? May fever pa ba? Nawala na po yung fever niya. At gusto nila ibalik natin yung fever ngayon. Joke lang tapos, nawala yung fever kahapon. So, bakit nadala ninyo ngayon dito? Kasi yung problema niya sa kuan, yung sa sakit ang lalamunan. Kasi pag Bisaya lang ka, sakit yung tutunlan. Paglunok, sakit ang lalamunan paglunok. Okay, pagtulon or lunok. So, kailan nagsakit ang paglunok niya? Kahapon or today? Kahapon po. Kahapon, ayan. So, nauna yung fever Saturday, tapos kahapon, sumakit yung lalamunan. May ubo po siya. Wala po siyang ubo. Okay, so may sipon po siya. Wala rin. So, okay. Tapos, sumuka siya. Hindi naman po siya sumuka. Pero kumain pa rin. Ayun, mahirapan lang sa so, difficulty in swallowing. So, minus na yung kain niya. So, siguro may nauna pa dito ata before fever. Kaya may sore throat siya. Siguro kumain siya ng mga matatamis nung Saturday. Kasi yung sa school days niya po, gusto niyang baon yung Bingo, yung biscuit na may matamis na palaman. Opo. So, yun talagang kinain niya. Okay, how about soft drinks and juice? Nung Saturday, kahapon ng gabi is nagkuhan siya, hindi niya na yung soft drink niya talaga na okay. nainom talaga siya. So anyway, first time lang siya nag-sore throat o madalas na siya nagkaroon siya ng sore throat? Before yung kuhan niya, Dok, yung uso nga nasakit natin yung sa foot and mouth. HFMD. Before, yun yung kuhan. Tapos Yun. ito yung Pero hindi siya madalas mag-tonsillitis. Hindi po. Okay, so, magsilip ka. Yan, nandun ka, yan. See, it's okay. Tapos, nag-try na po kayo ng gamot? Hindi pa? Nag-try kami noon. Anong gamot na binigay ninyo? Ibuprofen. Ibuprofen for the sore throat or Advil. Ano pa? Yun lang po yung kuan. Okay. Hindi pa kayo yung paracetamol. Paracetamol. Okay. So, anong reklamo niya sa sore throat? Is it getting worse compared to yesterday o same pa rin? Nung naka-drink na siya ng kuan. Ibuprofen, syempre better. Better. Kasi pampawala ng sakit yan Pero ang mikrobyo, kailangan patayin. No? Okay? So, hindi pa siya nagkaroon ng tonsillitis before. Hindi pa po. So, anyway, sa reklamo po niya, talagang na-localize lang po dito sa lalamunan, no? Okay? Wala siyang ibang sakit. Okay? Tapos, examinin ko pa yung lalamunan niya. Okay? So, pag masakit ang lalamunan, pwede hindi lang ang tonsillitis ang magbigay ng sore throat. Pwede yung nasa paligid ng tonsil, no? Na tawag natin ay throat or pharynx, no? Pwede may infection siya sa pharynx, therefore ang tawag po natin is pharyngitis, no? Pero kung sa tonsil lamang, syempre tonsillitis. Pero kung tonsil at saka pharynx, syempre meron siyang acute tonsilopharyngitis, no? Okay, so usually pag ganon, magbigay po tayo ng antibiotic, no?
lalo pag meron mga puti-puti na nakadikit sa tonsil, no, na tinatawag natin ng exudates, no. Kaya ang tawag natin is acute exudative tonsillitis. Magbigay po tayo ng antibiotic. For her age, pero I still have to examine her. Okay, after itong video recording, for her age, kung talaga meron siyang acute tonsillitis or acute pharyngitis or acute tonsillopharyngitis, pwede na po siya mag-cefalexin, 250 mg per 5 ml suspension. Pwede siya mag 10 ml 3 times a day for 7 days. At para sa pain, sa soreness, sa sore throat niya, pwede tayo magdagdag ng kahit mefenamic acid, 50 mg per 5 ml suspension, 10 ml 3 times a day for 3 days. Kailangan isabay po yan, yung mefenamic. Hindi lang po yung antibiotic, no? Kailangan magdagdag po tayo ng anti-inflammatory para she will feel a lot better. In fact, medyo parang mas okay na daw ng konti, no? Or hindi lumalala because of her ibuprofen. Okay, so to complement anti-inflammatory, well, usually, para mawala yung pamumula ng lalamunan, if ever meron po, at saka para mag-shrink in yung tonsil, if ever meron siyang tonsillitis, at para rin na mapigilan natin yung mag-multiply ng mikrobyo, okay, mawawala yung sakit ng maaga, to complement anti-inflammatory, ang advice po natin is to drink and gargle, kung marunong siya mag-gargle, ng cold water. Hindi po totoo yung warm water, lagyan ng asin at suka. Hindi po yan totoo. Okay, for the sore throat, pwede na po yung cold water. Kasi yung lamig, as I've said few seconds earlier, yung lamig, yun ang magpapaliit ng tonsil, magpapawala ng pamumula, therefore mawawala yung sakit ng maaga, at saka mapigilan natin yung mag-multiply ng mikrobyo. Kasi ang mikrobyo nga, hindi po mag-multiply pag malamig ang temperatura, brought about by drinking cold water. No? Bukod sa hindi totoo yung warm water, lagyan asin at suka, hindi na po kailangan magbili kayo ng betadine or Bactidol. Walang role po yan. Sayang lang po ng pera ninyo. Hindi po yan tatagal sa lalamunan yung betadine at saka Bactidol. Mamaya, mag-swallow na naman yan. Matanggal na po niya yung betadine at saka Bactidol. Mag-swallow ng saliva, ha? Okay, kasi bawal ilunok yung betadine at saka Bactidol mouthwash, ha? So, hindi po yan tatagal yung betadine at saka Bactidol sa lalamunan, because common sense should tell us that after, using betadine and Bactidol sa mouthwash, syempre mamaya, no, may saliva na naman maglabas sa bibig niya at ilununok niya yung saliva at matanggal na syempre yung betadine at saka Bactidol. Hindi yan tatagal, kaya useless lang po yan. At saka hindi po totoo na maggamit pa kayo ng astingosol at saka Listerine, or lalo yung mga lozenges, no, yung Strepsil at saka Orfar. Hindi po yan na kailangan. Okay, that's waste of money. The best water to drink and gargle is no other than cold water lamang. Okay, at saka syempre, as I've said previously, ang dahilan po kung bakit nagkaroon siya ng infection ng lalamunan is not only because of the germs, no? Okay, hindi lang po dahil sa mikrobyo. Kasi kung mikrobyo ng dahilan, kasalanan ng Panginoon ito. Kasi ang Panginoon ang gumawa ang naglikha ng mikrobyo. Hindi po. May dalawang dahilan. Pangalawang dahilan kung bakit siya nag-sore throat ay because of bagsak ang kaniyang immune system or body resistance. Bakit? Walang iba. Napapagod sa kalalaro, no? Saka sasayaw sa TikTok, no? Or napapagod sa pag-late matulog dahil po sa cellphone. Okay? Of course, kasalanan yan ng pasyente, hindi yung Panginoon. Otherwise, pag matutulog tayo ng maaga, nako, kahit ilang mikrobi ang pumasok sa bibig niya at dumikit sa kanyang tonsil or sa kanyang pharynx, okay, hindi po siya magkaroon ng tonsillitis or pharyngitis kasi nga malakas ang kanyang immune system. Diyan pa lang sa tonsil at saka sa lalamunan niya or pharynx, meron na po mga gumagwardya doon. Ang tawag ko security guard. Okay? Naka-alert to palagi yan. Pag nakadikit lang po yung mikrobi sa tonsil at saka pharynx, at dahil po maaga siya matulog, yung security guard gising na gising, patay na ng security guard kaagad yung nakadikit na mikrobyo sa tonsil or sa kanyang pharynx.
Kaya walang tsansa po na makapasok pa po yung mikrobyo sa kanyang pharynx o sa kanyang tonsil. Okay? Kaya po, wala po kasalanan ng Panginoon dito kahit ang Panginoon ang naglikha ng mikrobyo. Okay? Kaya po nagkaroon siya ng sakit because bumagsak po kanyang immune system dahil po sa kagagawan niya. At ang number one rason, walang iba kundi late matutulog dahil po sa paggamit ng cellphone. At anong oras po siya natutulog? Oh, yun. Anong oras? 9 o'clock. 9 o'clock. At madalas ko sinasabihan mga tatay nanay, pag sinagot nila 9 o'clock, 10 o'clock ng gabi, 11 o'clock natutulog yung anak ko. Alam mo anong sinasabihan ko sila? Anong sinasabi ko sa kanila? Ha? Parang walang tatay, parang walang nanay. At minsan, so sobra pa doon. At sasabihin ko sa nanay, dahil sa nainis rin ako minsan, sasabihin ko talagang nanay, pwede balik natin yung bata sa matres mo? Kanila mo na Maraming salamat po.